Natatandaan niyo na po yun. Una namin punta rito, 2022, 23, 24. At tignan niyo po kung gaano kalaki ang pinagbago ng kanyang kapihan mula noong 2022 hanggang 2024. Congratulations, Darlon. Thank you po. Iba, nakakatuwa naman. Ang una mo negosyo talaga kapihan. Kapihan talaga. So, tapos hindi nag-work out, hindi naging successful. May mga hindi tayo inaasahan nangyari. Biglang kailangan isara. Nagkaroon ako ng conflict doon sa may-ari nung pwesto. Nadadamay na yung coffee shop. Kaya nag-desisyon na ako na mag-out na doon. Ano yung pinakamahirap nung nagsisimula ka dito? Mga eksena mong hirap ka na, halos sumuko ka na. Minsan malaki pa yung kinita ng staff kaysa sa amin. Kahit kami, konti na lang yung matira sa amin, wala kaming bago, wala lahat. Walang bagong damit, walang bagong gamit. Huwag lang akong magkulang talaga sa kanila. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa Cavite City na kung saan nandito na po tayo sa kapihan ni Darlon. Diyos ko, Darlon, nakalimutan ko na. Darlon, ayan. Si Darlon po ang may-ari po dito. Ang LCDK Coffee. Yes. Hello, welcome Darlon. Hello. Thank you po sa pagbalik-balik nyo rito at magandang gabi po sa mga nanonood. Oo, sa ating lahat na nakatutok. Natatandaan nyo na po yun. Una namin punta rito, 2022, 23, 24. At tignan niyo po kung gaano kalaki ang pinagbago ng kanyang kapihan mula noong 2022 hanggang 2024. Congratulations, Darlon. Thank you po. Iba, nakakatuwa naman. O eto, para mabalikan po natin ang unang-una namin pagpunta dito sa kapihan niya, panoorin po natin ito. Pika-pika po, like quesadillas, nachos. Pika-pika. Gusto ko chika-chika. Charot! Ano pangalan mo? Ba't wala kang name tag? Darlon po. Darlon. Taga-san ka? Taga dito ka rin? Sa Cavite? Hindi, okay lang. Sige. Eh kung dito lang kami. Full-time job mo to. Yes, po. Oh, tignan mo naman. Kaya naman pala full-time. May honor naman pala si Darlon. O, tignan mo. Oh, may honor na gwapo. Punta kayo dito. Ano to? Business ng family? Business mo lang? Ang galing. Okay, tapos nagsarili ka na. Ang galing. Napakasipag niya. Kaya puntahan niyo ito. Andito si Darlon. Siya ang mag-entertain. At hindi lang to kapihan kasi meron itong mga board games. So, pwede kayong maglaro. So, sing-along na lang ang kulang. May kantahan na ito. Mga kachika, dito na po ako ulit sa lugar ni Darlon. Sinadya po natin siya ngayon dito kasi after ilang months, improving, di ba? Dati wala po ito, di ba? Kung natatandaan niyo po ito sa mga 4 months ago, kamusta na? Ayan, ay si Darlon, o, tingnan mo, ang laki na ng ano mo, ha? Nagkaroon na kami ng bubong sa labas, tapos mga tables. O, di ba? Sobrang nagbago na siya. Improving, di ba? Mayaman na si Darlon. Hindi na maabot. Kailan kayo kakasal? Dito ka pa rin ba nakatira? Hindi na. Hindi na rin po. Oo. Sosyal dati, dito siya nakatira. Diyan sa loob. Ngayon, hindi na. Ngayon, kitchen na siya ngayon. Oh, sorry. Kitchen na. Meron kami bagong strawberry lemon with basil. Ay, social. Strawberry lemon with basil. O, refreshing drink. Para maging fresh. Then, dalawa lang kayo ulit dito. May isa pa po, nag-deliver na. Tatlo na sila, so... Kaya pag-supply na ako ng mga coffee beans sa ibang coffee shop. Oh,
Supplier na siya. Nagluluto na rin ako, nag-roast ako dito. Sa isang susunod na punta natin dito, asahan nyo. Renovated na to sa kanyang tong lugar na to. Basta masipag ka lang naman, saka napakabait nyo naman. Kaya, naku, ipagbe-bless talaga kayo. At least, alam mo, nakakatuwa lang isipin kaya kami nagbabalik-balik sa'yo kasi nasimulan namin ng kung paano ka nagsimula at ngayon, tignan mo, ang dami mo ng kliyente. Yes po. Oo. Anong masasabi mo ngayon, Darlon? 2022, bire mo, yung journey mo ng pagsisimula, di ba? Yes. Paano ka nagsimula dito sa kapihan mo? So, nagsimula ako dito is nawala yung una kong trinay na negosyo na coffee shop din. Then, naghanap kami ng mga malilipatan. Ang una mo negosyo talaga kapihan. Kapihan talaga. So, Tapos hindi nag-work out, hindi naging successful. naging successful siya actually, pero may mga hindi tayo inaasahan na nangyari. Biglang kailangan isara. Bakit kailangan isara? Conflict dun sa location. I mean, sa tao. Nagkaroon ako ng conflict dun sa may-ari nung pwesto. Kasi, Una, ang kapartner ko dun is yung tropa ko, kaibigan ko. Ang nangyari, parang medyo magulo yung family nila. So, nadadamay na yung coffee shop. Kaya, nag-desisyon na ako na mag-out na dun. tapos nung nag-out ka, umalis ka sa kanila, After- tumuloy pa rin yung kopihan na yon. Ayun, tumuloy pa rin sila. Ikaw lang ang umalis. Ako yung umalis, pero hindi ko inaasahan na may tatayo palang ganong negosyo pala sa pwesto. Sila rin ang nagtayo. Yeah, sila rin nagtayo. So, ang ibig sabihin, tinanggal ka lang nila. Hindi naman, kumbaga, talagang- ako na rin yung talagang Kumusang kasi umalis. medyo magulo yung sitwasyon that time. Okay. So ngayon, para na makaiwas na rin, Nagdesisyon ako umalis na magsulo na rin. Magsulo ka na. Pagkatapos nun, Ano yan after nung pandemic. pandemic. So, paano ka napunta sa ganitong lugar? Paano mo nahanap itong lugar na ito? Kasi ito pong lugar na ito, parang daanan lang po ito ng sasakyan na parang One way. one way lang po ito. Kaya mahirap yung negosyo, di ba? Kasi pag nadaanan mo na, hindi ka na makakabalik, kundi iikot ka ulit. Yeah. Di ba? Kaya paano mo na-discover itong lugar na ito? After nangyari yun, naghanap agad kami ng father ko ng pwesto. So, inikot namin buong Cavite actually. Tapos, mga 1 week, nakakita namin tong pwesto na to na bakante. Una, alam ko, nakaupa rito is yung pandesalan. Yun yung last na nakita ko. Pinagsara agad. So, nakita ko na for rent. So, bakit hindi natin tawagan yung number na nakalagay doon, may-ari. Sa awa ng Diyos, binigay naman po sa amin yung pwesto. Nakausap namin ng maayos. Yung may-ari pumayag naman po agad. Tuwan-tuwa siya na gagawin coffee shop to. Oo, kasi ang pangalan kasi ng lugar na sarado lang, mabubuhay kasi ito kapag may nakapwesto rito. At may kita rin siya kaysa naman nakabakante ito. Yes. Unang-una tong lugar na to, sobrang dilim dito sa area na to. Solo pa lang kami dito, wala pa kaming katabing kainan, tindahan. So, kami lang yung nagbigay liwanag actually. So, paggabi, kitang-kita agad yung shop na to. Oo, doon ko nga napansin ito kasi nung umuulan, nagbablog kami. Sabi ko, tabi nga muna tayo. Ito, may kapihan, may magandang Sa kita ko yung murals, ang ganda-ganda. Doon nagsimula ang lahat. Tapos, balita ko, ito, bago itong naging padedarya, ang daming negosyo doon Yes, so dito. naging parlor, naging mamihan, naging yung Pandesalan. Na lahat yun sa palandalian lang dito. Yes. Tapos, ikaw ang pinakamatagal. Yes, magti 3 years na ako Oo, dito. tingnan mo. Naniniwala ka ba sa yung parang para sa'yo talaga ang Pag lugar sa'yo, na to? para sa'yo talaga. Oo, di ba? At least, di ba, yung pinanggalingan mo, hindi ka man nagtagumpay sa unang venture mo Totoo. doon. Ito pala, mas malaki pa doon. Tsaka ang daming sign na parang binigay sa amin binigay sa amin ng mababang upa, mabait yung may-ari, hindi kami tinataasan. Galing. Galing. Para sa'yo talaga to. Tsaka ang gaang nung namin dito nung pasok, tsaka yung feeling vibes ba na pagka papasok sa araw-araw, laging positive energy yung, lalo na sa mga staff. Kasi yung nagsimula po ito, nakilala ko po noong 2022, may girlfriend pa lang si Darlon. Tapos, asawa niya na. Yes. At nagkaanak na siya. Yes. Nung dati nagpupunta kami dito, 3 lang kayo dito, di ba? 3 lang. 3 lang. Ngayon, ang dami-dami na po nila. Oo. Isang dosena na. Ha? Hindi po. Ilan na kayo dito? 4 na yung staff ko. Staff 2 niya. barista, 1
garsonero, tsaka isang cashier. Hindi niyo po naitanong, si Darlon po ay dancer po ito dati sa TV. Dati. Diba? Dati po ito Retired na dancer. po. Retired dancer na po ito sa TV at nagpasya na lang po magnegosyo. Tagal din yun, since 2009. Ba't sa dami-dami ng negosyo, bakit kape? Di ko rin po alam kasi ang nangyari po niyan, nag-apply ako bilang isang cook sa isang restaurant. Tapos hindi nila ako pinasok as cook kasi nga, sabi nila, sayang naman daw kung tatago tayo. Kasi gwapo ka. Hindi naman po. Ay, dapat i-frontline ka. Ginawa ko server. So from server, yan, natutunan ko naman po yung sa service natin. Natatanda mo kung saan unang ka nagtrabaho? Yes po. Cafe 506 po. Doon po nagsimula. Dapat ka doon cook, pero ginawa kang waiter. Waiter po. Marami po ako natutunan doon kasi naging stepping stone ko siya sa journey ko ngayon. So, natutunan ko sa kitchen, natutunan ko po yung sa pakikipag-communicate sa tao, sa service, paano i-handle po yung sa restaurant. Then, after nun, parang nakita ko yung isang katrabaho ko, yung head barista namin doon. So, nakikita ko siya maggawa ng latte art. Unang tingin ko sa kanya, sabi ko, wow, ang galing naman. Sabi ko, gusto ko rin matutunan yan. Elib ka kagad bigla. Believe talaga ako. Sabi ko, parang astig naman yan nung nakakapag-drawing ka sa kape. Doon ako unang nahook sa latte art sa kape. Tapos nun, di naman nagdalawang isip yung head barista namin yun, yung mentor ko. Doon ka na tumatambay sa bar ngayon. Oo, pag mayroong mga order na mga hot coffee, sabi ko, Master, pabuhos po ako. Sige. Yung pabukas siya po yung magtitimpla. Ako po yung magpupur na. Tapos hanggang sa natuto, di niya ako pinagdamutan ng kaalaman. O, tsaka, ang ibig sabihin, binibigyan ka ng chance. Kasi kung hindi ka niya binigyan ng chance, hindi mo matututunan Yes, totoo. yun. Natatanda mo, ano pangalan nun? Batiin mo siya. Hi, Master York. Nasaan na Lopez. ngayon si Master York? Meron na rin po siyang sariling coffee shop sa Cavite. Oo, tingnan Apo. mo. Tapos ilang taon kang tumagal doon? Doon sa restaurant na yun is 8 months. Tapos, ang ginawa po kasi namin is yung mentor ko, nag-resign na rin po doon. Si Master to. Si Master York. So, naghanap pa siya ng coffee shop na mas better na yung magiging pa yung knowledge niya. So, Okay. nangyari, mga 1 month yata yun. Nung nakaalis siya, Nakali siya, chinat niya ako. Actually, ako yung nagsabi na, pwede ba ako pumasok dyan? Sabi kong gano'n. Hindi naman siya nagdalawang isip na Kinuha ka niya rin. niya ako doon. So, dalawa lang kaming barista doon. So, buddy kami talaga. Siya morning shift, ako evening ang shift. galing. Oo. Tingnan na. Pinagkatiwalaan niya ako agad doon. Ilang taon ka tumagal na naging barista ka na doon? Siguro mga 5 years. 5 years? Saan ito? Anong pangalan nitong bar na to? 4 years pala. 4 years. Anong pangalan nito? Bean and Yolk sa Makati. So, mababait din po yung boss ko doon. Tingnan Sila, mo. Mang Papo, Sir Chokoy, hello po. Tapos pagkatapos nun, eto Tapos na. po, ay, hindi pa po. After 4 years ko po doon, may dumating sa akin, parang sa isipan ko, sa puso ko na parang gusto ko ulit bumalik sa stage. Gusto mong magsayo ulit? Opo. Okay. So, eto yung bago na mag-pandemic naman. Trinay kong pagsabayin yung work, then yung pagbabarista, tsaka pagsasayaw sa stage. So, 2019, nag-work ako as barista, pero nagsasayaw pa rin ako sa TV. 2019, 20, 21. Pero hindi na dun sa coffee shop na pinagtatrabuhan ko. Humanap ako ng ibang part-time na coffee shop. Hindi ka na doon kay Master. Oo, nakaalis naman siya na kasi ng abroad. Nag-abroad na siya, kaya umiwalay ka na rin. Oo, ako na yung gumawa ko ng sariling journey na. Sariling path ko papunta. Pagkatapos nun, After nun, nag-pandemic naman. doon na nalaglag lahat. Lahat, as in lahat. Walang shows, Walang trabaho, walang kita. walang kita talaga. So lahat kami nag-iisip paano kumita. So nagtagal muna yun ng 1 taon kasi ang tagal ng pandemic Wala ako, sa bahay lang ako. Oo, pagkatapos ito, doon pumasok yung kaibigan mo, magtatayo kayo ng kapihan. Nagkagulo naman, kaya umalis ka. Tapos ito na ngayon. Ito na ngayon. Ito na po yung binabalik-balikan natin. Taon-taon nandito po tayo. Kasi ang sarap-sarap pong balik-balikan yung mga taong nakita mo na nagsimula, tapos hanggang ngayon, ito yung palago ng palago. At ito pang maganda rito, mga kachika. Hindi lang po tumigil ito, kundi nagtuturo na rin po siya. Barista training program. Barista training program. At marami na rin po siyang nagiging guest speaker. Yes po. Guest speaker na rin siya sa mga kung saan nagtuturo siya ng seminar, barista. Tignan mo kung gaano niya minahal at kung paano niya niyakap yung profession niya. Tignan nyo, nakita mo, dumating ako dito, wala na siya, hindi siya nag-stay dito. Papunta-punta na lang kasi marami siyang staff. Ay, Galing. Tapos may asawa ka na, meron ka ng anak, tapos may negosyo ka ng stable. Tapos I'm sure soon dadami Sana pa. po, sana po talaga. Oo, di Konting ba? push pa. Ano yung pinakamahirap nung nagsisimula ka dito? Mga eksena mong hirap na hirap ka na, halos sumuko ka na. Hindi naman kasi laging maraming tao. So, minsan matumal talaga. Tapos minsan dumadating sa punto na sakto lang lahat. So, minsan malaki pa yung kinita ng staff kaysa sa amin. Kasi yung iba sa expenses na pupunta. Yun yung pinakamahirap bilang Ilang
Ilang taong ko siya. tumagal yung gano'n? Ilang buwan? Siguro 1 year, 2 years, ganun. Depende pa rin. Oh. Talagang inilalaban mo lang Laban talaga. pa rin talaga. Basta meron ka lang pang sweldo sa kanila, nabayaran mo lahat, okay na. Huwag lang akong magkulang talaga sa kanila. Kasi ito lang din yung naasahan nila. Galing. Oo. Kahit kami, konti na lang yung matira sa amin. Wala kami bago, wala lahat. Walang Diba? bagong damit, walang bagong gamit. Yan yung noong nagsisimula ka, pero ngayon, Ngayon, medyo paunti-unti, ganun pa rin. Unti-unti naman may improvement. nakikita ko naman, palaki ng palaki na itong ano mo, tsaka Yes. ang pinakamalaga, hindi ka nasisiro dito. Yun yung mahalaga, hindi tayo Diba? zero. Kahit konti, bumabawi naman din sa ibang araw. Kunwari, matumal ngayon, kinabukasan, malakas. Negosyo talaga. Nakita niyo po ito mga pictures na tingnan niyo kung gaano karami ang nagsisiksikan mga tao dito pag talagang inulanto ng mga bisita at mga kliyente. Kaya yung mga talaga Cavite dyan, baka hindi pa po kayo napapadpad dito. I'm sure mga kaibigan natin sa abroad, mga taga Cavite, baka pagbalik nyo rito, daan po kayo kay Darlon. Subukan niyo po yung kape namin. Kasi yung kape niya personalized, hindi pang tindahan. Alam mo yung ganon? Kasi sila-sila lang ang gumagawa. Actually, ang kape naman kasi isa lang ang timpla. Yes. Depende na lang yan kung sino yung gumagawa. Di ba? Yun naman yan, di ba? Yun. Nasa barista talaga. Oo, nasa barista yan. Paano siya papasarap? Oo, kasi po, di ba, alam naman natin na ang paggawa ng kape, ito mga ingredients, hindi ka pwedeng mag-ano-ano, di ba? Depende lang po talaga sa gumagawa. Kung yung gumagawa, pag may puso ang pagkakagawa, naku, puso ito. Di ba? Yun lang Yes, naman yun, yes. di ba? Basta pag nilagyan ng puso, yun, Lalo mas sumasarap. masarap. Kamusta naman ang yung negosyo na ngayon? Ngayon, masasabi kong stable na rin siya. Minsan lang mayroong talagang ganun, negosyo. Pero kalimitan naman. Mas marami naman ang lamang, di ba? Oo, lamang. Kaya kailangan talaga, habang kumikita to, dapat talaga nagsisave-save ka din para pang sambut mo, just in case na mahina siya. Ganun naman Yun lahat. naman, ganun di ba? talaga lagi. Nakakatuwa lang po mga kachika, di ba? Tingnan nyo, binalikan po natin yung picture ni Darlon noon, di ba? Ang bata-bata pa. Ngayon, tingnan mo, pamamana ng pamama. Mamana, di ba? Daddy na. Oo, pero ganun pa man, at least nakarating tayo. 3 consecutive years na po tayong bumabalik-balik sa pwesto niya. Thank you po. Oo, kasi nakakatuwa lang yung mga tao nagpupursige. Yun ang dapat natin tuturuan, yung mga maliliit na business. Dapat yun ang i-share natin kasi yung mga malalaki na yun eh. Oo. Hindi nila kailangan ito. Support po yung mga katulad itong small Mga businesses na ganito. Correct. Imbitahan mo sila, Darlon. Sa mga gusto makatikim ng kape namin dito sa Cavite City, punta lang po kayo dito sa LCDK Coffee sa J. Felipe Street po, sa One Way lang po. Sa lahat po, ito na yung mga nanonood sa atin na gustong maging barista someday. Yes. Nagka-training po si Darlon dito ha. Sa mga Darlon, gusto pong magbarista, pwede po kayo dito mag-inquire sa amin sa LCDK. So, nagtuturo po kami ng from Barista 101, 102, 103. Yun po is per session na 1 day, mayroon tayong 2-day session, ganun. Intensive yun. Kumbaga, yung mga hindi tinuturo sa iba, tinuturo namin dito. pwede ka magbigay ng certificate, Yes, pwede di ba? magbigay ng Oo. certificate. Oo, di ba? Bongga. At least, di ba, may mga choices kayo. Yeah. Kaya kung mga taga-South kayo, taga-Cavite kayo, dito Mga po kayo. gustong mag-abroad, tsaka Oo. gusto magtayo ng small coffee shop business, pwede po kayo dito. Oh, ayan. Nandito po sa screen natin kung paano nyo po makakontakt si Darlon. Ayan. Uy, you po, Darlon, thank you ayan. po. Nakausap din kita. Uy, maraming salamat. Salamat din. Saka sa mga staff. Ayan, mga staff, di ba, nagtabaan na rin. Di ba? Yung nasa kitchen. Labas. Di ba? Ang saya-saya lang po dito para lang po kayo nasa bahay pag nandito po kayo sa kapihan nila. Kaya at home kayo dito sa LCDK Cafe. Darlon, thank you very much and more power and good Salamat luck. po. Sana soon pagbalik ko dito, 2 na to. Sana po. O kaya 3. Ganon. So with that mga kachika, maraming salamat, Thank you Darlon. po, thank you. Sa lahat po ng taga-South, kahit hindi kayo taga-South, basta napadaan kayo dito, itry nyo lang po dito, hindi kayo magsisisi. Promise yan. So with that mga kachika, maraming po salamat sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.